Salamat, Sister Grace. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Amen. At tayo po ba ay masaya ngayon? Yes, kailangan po na tayo laging masaya. Hindi yung para tayong dinapuan ng, Todos Los Santos. Malayo-layo pa naman yun eh. At anyway ho, sa lahat po na dapat nating gawin sa ating buhay na nangunguna o yung bigyan nating prioridad ang isang araw na makapagpuri sa Diyos sapagkat ito ay isang bagay na hindi natin ito pwedeng baliwalain bilang isang Kristiyano sapagkat dito tayo kumukuha at umuugot ng kalakasan. Ang ating pag-asa na inaasam ay dito po natin pinang-aawakan at iyan ay ating makakamtan lamang kung tayo ay talagang masunurin sa Panginoon. Wag na wag ho nating ayahan na maapektuhan ang ating espiritual na pamumuhay sa mga nangyayari sa kasalukuyan. At ang lahat ng nating pinapanalangin ay umaasa tayo na siyempre, yan ay mga bagay na pinapakita ng mundo na malapit na talagang dumating ang ating Panginoon. Amen. Kaya buhay na buhay ang ating pag-asa. Amen. Hindi ho buhay na ang lahat ng hula sa Biblia ay nangyayari at ito ho ay mga bagay na ating nakikita sa kasalukuyan sapagkat tunay nga ang pagdating ng Diyos ay totoo. Kaya ihanda natin ang ating mga sarili. Sa gabing ito po, magandang gabi ho sa lahat at maging sa mga nasa online. Isang mapagpalang araw sa kasalukuyan na tayong nasa pag-aaral ng mga natatanging katangihan ng isang mananampalataya ay kailangan nating malaman ang pagkaiba. Yung pagkaiba natin, yung naiiba tayo ng isang tunay na mananampalataya at isang hindi na nahiintindihan na kung saan ang ibang tao ang nangyayari sa atin. Dahil yung kakaiba tayo, hindi tayo kagaya nila o huwag tayong gumaya kung ano ang kanilang ginagawa sa sapagkat tunay nga, mamaranasan natin ang mga bagay na ito kung tayo ay isang tao o isang mananampalatayang sumusunod sa ninanais ng Diyos. Kaya nga po, huwag na huwag ho tayong manghinawa sa kagagawa ng mabuti. Amen. Sapagkat ang mabuti ang ninanais ng Diyos na ito ay ating magawa sa ating mga buhay habang siya ay ating inihintay. Kasi habang inihintay natin ng Diyos, hindi naman yung nakatunga nga tayo na iintayin na natin siyang bumaba, kundi gumagawa pa rin tayo ayon sa mga bagay na pinagagawa niya sa atin at hindi mo maalantala ang ating ginagawa sapagkat hindi kaabalahan ng mga bagay na yan, kundi nakapokus po tayo sa kanyang pagdating. Amen po ba? At wag ho kayong mag-alala. Kaya pinapanalangin natin ang kapayapaan, pinapanalangin natin ang gerang yan. Bagamat ito ay ating pinapanalangin, ang kagustuhan pa rin ng Diyos ang mangyayari. Kaya nga tayo'y nahihiba eh. Kakaiba tayo eh. Hindi ho tayo pwedeng maapektuhan ng mundong ito. Tayo ang magbibigay ng isang bagay na kung saan sila ay masyaran natin kung ano ang dinaranas natin. Sa gabing ito muli, tayo ay mag-aaral sa salita ng Diyos. Ang mga katangiang ito ay dapat nating ipamuhay upang makita ng mga tao sa mundong ang pagkakaiba natin sa kanila na kung saan isang katangihan na kailangan nating matutunan at tungkol sa pasensya at kabaitan. Yung pasensya at kabaitan. Ano hong ibig sabihin? Yun hong, sabi nga, believers, patience, and kindness. Yung pasensya. Patience and kindness. Ano ho ba yung patience? Patience, sabi nga, dito ho, babasahin natin kung ano ang kahulugan ng patience. The capacity to accept or tolerate delay, trouble, or suffering without getting angry or upset. Ibig sabihin yung kahit may kakulangan man o pagka-delay o bagay na nalantala,
pwede nating tanggapin. Meron tayong excuse na ginagamit sa kanila na sila ay hindi natin pwede silang bigyan na kagad ng sasabihin natin, ito, hindi mo ko pinuntaan sa tamang oras o gano'n. Ibig sabihin, meron pa rin tayong distansya na ibinibigay sa kanila sapagkat kung ikaw ay pasensyadong tao, iniisip mo kung ano ang kanyang ginawa sa panahong pagpunta niya na siya ay na-delay. Subalit kung ito'y ginagawa niya na lagi, dagdagan pa rin natin ang ating pasensya. Amen. Amen po ba? Kaya po ba natin? Kasi kung hindi natin dadagdagan, baka tayo'y madahig. Sapagkat sa kanyang ginagawa, lagi ito. Kaya nga, the capacity to accept a tolerance, delay, trouble, yung problema, or suffering without getting angry or upset. Hindi man tayo makuwang magalit. Yung kahit na may problema, kahit nagdurusa, hindi tayo nagko-complain. Yung forbearance, long-suffering, and calmness. Yan ang ibig sabihin ng patient. Yung pasensya, pagtitiis, pagbabata, pagtitiyaga, at pagpapahumanhinan. Yung mayroon kang binibigay na paumanhin sa kanya. O kaya naman ay kaya mo siyang pagtiyagain. Kasi nga, kung ito ay hindi nakikita sa atin, hindi tayo naiiba sa mga hindi mananampalataya sapagkat sila ay mayroong kaugalian na ganyan. At yung kindness, sabi nga, the quality of being friendly, generous, and considerate, yung kabaitan o mapagbigay. Ito ang pwede nating ipakita sa kanila sapagkat believers, patience, and kindness. Meron tayong, at tandaan natin, kung itutulad natin ang relasyon ng pagtitiyaga at kabaitan, ang pasensya ay ang binhi, siya yung magiging binhi ng samantalang ang kabaitan ay ang bulaklak. Ibig sabihin, yung kapag binhi, yung may tumutubo, siyempre, mamumulaklak yan at magbubunga. Ano ang magiging bunga niyan? Yes, of course, magbubunga po ng kabaitan. Kaya nga, ang isang taong pasensyado ay mabait. Amen. Sino po ba ang pasensyado dito? Karakal na rin pasensyado. Susubukan natin ang ating mga pasensya. Tayo po ba'y mabait? Kasi sabi nga, kung ikaw ay pasensyado, automatic ikaw ay mabait. Amen. O kanina, sabi ninyo, amen lahat sa pasensya. Totoo bang kayo'y magpapasensya ng 2 oras? Makapagtitiis kayo? Mapapagtiisan nyo ako? Pasensyado nga. Masusubok nga mamaya. Sige, tingnan natin. O sige. Kung talagang pasensyado tayo, ngayon aaralin nating mahigi kung ano ang dulot ng pasensya na ating aaral, yung patience and kindness sa ating mga buhay. Kaya nga, ang bagay na ito ay kailangan nating ma-exercise sapagkat ito rin ang pasensya at kabaitan ay kapaki-pakinabang sa atin ho. Nagdudulot ito ng kalusugan. Yung kalusugan na sinasabi sa siyensya, sa siyensya, tinataya na ang pagiging mabait at maaaring magpapataas ng oxytocin. Alam niyo ba yung oxytocin na sinasabi rito ay yung kalma. Kasi kaya alam ko yung oxytocin, siguro may mga ibang doktor na nanonood rito. Yung term na oxytocin, ito ay, nung ako ay naghalaga ng mga baboy kasi nga grazer ako sa mga nanganganak na baboy. Meron akong inahin at yon ay 25. Kapag nanganganak yan ho ay kasi pagod na pagod, yung stress at saka alam niyo po, itunuturok yung oxytocin at pitoxal. Yung 10 ml at saka 4 ml na pitoxal. Alam mo, kaya nakita ko rito at nabasa ko yung oxytocin, sabi nga, kasi dito, sinasabi, it is estimated that being kind can increase the oxytocin of the body. Ito ay nakapagbibigay ng kalma. Kaya kapag ang isang tao ay hindi kalmado, siguradong siya ay hindi mapakali o bagay na kung saan na ito ay maiksi ang kanyang pasensya. Kaya umiinit kagad ng kanyang ulo. At alam ko dito sa mga taga-Calvary, hindi ho ganyan
ang mga tao rito. Amen? Konti lang pala. Yung kalahati. Mabuti na may kalahati naman eh. At hindi naman lahat. At ito ho ay napapag-aralan naman sa atin pag-aaral kung saan ito ay ituturo niya kung paano tayo magiging patience and kindness sa ating mga buhay. Kaya kapatid, ito ho ay isang bagay na kailangan nating i-apply sa buhay natin. O yung kailangan ipamuhay sa pang-araw-araw natin, yung pasensyado, yung patience and kindness na kung sana magkaroon tayo ng maabang pasensya. Hindi lang ho maiksi. Kasi kanina yung mga young people nasa office, sabi nila, okay lang po ba na hindi kami lalabas? Bakit? Nauubos na yung pasensya ko, sabi ng isa. Huwag mo nga maubos ka ako. Kapag naubos ang pasensya mo, wala ka ng pasensya. Kasi pag naubos ang ating pasensya, wala na tayong pasensya. Hindi mo pwedeng maubos ang ating pasensya. Amen. Yung nasusubok lang ang ating pasensya, pwede pa, pero huwag niyong paubos. Amen. Kasi kapag naubos yan, wala ka ng pasensya, ano ang mangyayari sa iyo? Bababa ang oxytocin sa buhay mo. Ayan. At anong mangyayari sa iyo? Hindi ka na makagawa ng tama. At hindi ka makapagsalita ng wasto, laging mainitin ang iyong ulo, at wala yung kabaitan na nakikita bilang isang Kristiyano. Kaya dito ho, sa aklat ng Galacia, sa ating pag-aaral, noong nakaraan na linggo, ito ho ang ating kukunan ng verse na kung saan, dito, sabi nga, nawawala siya. Alit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kainahunan at pagpipigil sa sarili, walang batas laban sa mga ganito. Yan. Yan ho. Anong sabi ng fruit of the Holy Spirit? But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Ayan. Against such things, there is no law. Ayan. So, yung self-control. Yung self-control, kinakailangan ito ay ma-practice natin. At sa bunga ng Espiritu, na kung saan na isang bunga ng Espiritu, hindi mo pwedeng itapon yung ibang elemento na nakapapaloob dyan. Kailangan lahat ng yan ay sangkap ng bunga ng Espiritu. Upang sa ganoon, tayo ay makagawa ng isang bagay na inaasahan ng Diyos sa atin na mayroon tayong puso na mapagpasensya at mabait. Mayroong bait ang ating puso. Kaya kapag wala na ho yan, alam nyo, ang bunga ng Banal na Espiritu ay hindi pa rin ito nabubuo sa ating buhay Kristiyano. Kailangan buo yan. At nasahin ho natin. Hindi ho pwedeng pipili lang tayo dyan. Mapupuna tayo. Sapagkat yan ay kabuuan. Kaya dito, the root of patience is kindness is love. Ibig sabihin yung ugat po ng lahat ng pasensya at kabahitan ay pag-ibig. Yan ang pinagmumulan. Pag-ibig ang pinagmumulan ng lahat. Ang taong walang pag-ibig, walang pasensya. Amen. Parang hindi kumbinsido ang mag-asawa. At yung pong taong walang pag-ibig, o kahit na sino sa atin, kung wala tayong pag-ibig, wala tayong pasensya. Kasi kapag may pag-ibig ka, mayroon kang malasakit, at doon, nakikita nila na ikaw ay isang taong mayroong bait at ikaw ay pasensyado. Kasi nga, kung hindi nila nakikita yun, wala kang pag-ibig, alam nila, masungit yan. Iyan, brusko yan. At yan ay isang tao na hindi mo malapitan. Pero yung taong may pag-ibig, tandahan mo natin, yan ang pinagmulan, ang pag-ibig. Pag-ibig at malasakit sa kapwa. Kasi nga, anong sinabi ng Panginoon sa atin, na kung saan nasusulat sa aklat ng Juan, na kung saan, na mahalin mo ang iyong Diyos ng buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa, at buong lakas. At ang pangalawa naman, ay maalin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Kung wala kang pag-ibig, paano mo magagawa yun? Kaya ang ating Panginoon, sabi nga niya, paano mo masasabing mahal mo ang Diyos kung mismo ang nakikita mo ay hindi mo mahal? Kaya, ang nagsasabing mahal mo ang iyong kapwa, na kung saan na hindi mo mahal ng Diyos ay ikaw ay sinungaling. Kasi nga,
kung mahal mo ang iyong Diyos, pwede mo nang mahalin ang iyong kapwa. Kaya love ang pinag-ugatan ho ng lahat ng yan na ang isang tao ang pasensyado na mayroong kabaitan. Kaya pag-ibig pa rin. Amen! Pinag-uusapan po natin ang pagkakaiba natin. At sa ngayon ho, tayo'y kakaiba. Kaya bakit tayo susunod sa takbo ng mundong ito samantalang tayo ay kakaiba? Ang pagtawag at pagpili ng Diyos sa atin ay isang special na gusto niya na tayo ay makasama sa langit. Tayo lang yon. Amen! Tandahan po natin, hindi ho pwedeng makasama ng Panginoon yung tumanggi sa Kanya. Sapagkat ang lahat ng tumanggi kay Kristo, iyan disaster ang buhay na kanilang makakamit sapagkat sila ay itatapon sa kaparusaan na walang hanggan. Subalit na tayong tumanggap at kumilala sa ating Panginoon, meron po tayong magandang karoroonan at yan ang buhay na walang hanggan. Amen. Kaya dito, nakikita po natin na kung papaano kailangan ang bunga ng Espiritu ay taglayin natin. Sige po, tayo muna'y manalangin. Noon, salamat po sa gabing ito. Dalangin po namin, O Diyos, sa aming kalagitnaan, na kung papaano na kami ay yung inirang, na ang patience and kindness, O Lord, na ito'y manatili sa aming mga puso. Sa ganoon, ito po, Panginoon, ang magiging puunan ng bawat isa sa amin na kakitaan kami ng aming mga kapwa upang sa ganoon, Panginoon, sila'y aming mailapit sa iyo. Ayahan mo po, O Diyos, sa gabing ito na maging malinaw sa amin kung papaano, Panginoon, na magkaroon kami, O Diyos, ng patience and kindness sa aming kalooban upang sa ganoon, Panginoon, ito ay magsilbing karakter ng bawat isa't isa sa amin. At habang kami po, Panginoon, ay lumalakad sa mundong ito, kami ay kakitaan na liwanag na ayon sa iyong sinabi na kami ang magiging liwanag dito sa sanlibutan at asin upang sa ganoon, ang lahat ng wala pa sa iyo ay aming maikayat. Salamat po! Ikaw po, Diyos, ay magpala sa aming kalagitnaan ito sa pamamagitan at panguna ng iyong banal na Espiritu sa bawat isa't isa sa amin at maglagay at magbigay ng unawa sa bawat isa. Pinupuri ka po namin, pinasasalamatan. Ito pong aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. 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 In 1 Corinthians 13:4, sabi nga, love is patient and kind, love is not jealous or boastful or proud. Ito ho, ang pag-ibig, ho, tandahan ho natin, ay matiyaga at magandang loob. Ibig sabihin, hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Kasi kapag ang isang tao ay isang mapagmataas o isang mapanuring tao, wala ang pag-ibig yan. Ibang pag-ibig ang dala niyan. Hindi sa pag-ibig na kung saan na pinagmumulan ng pag-ibig na ibinigay ng ating Panginoon. Sapagkat tunay ang pag-ibig kapag ito ay mayroong pagpapasensya at mayroong kabaitan sa kanyang puso. Kaya nga, we are distinct from this world because the Holy Spirit has given us patience and kindness toward difficult people. Paano po natin ito i-handle? Alam niyo po ba na kayo po ba ay nakasumpong na ng mga taong mahirap pakisamaan? Yung pasensya at kabaitan para sa mga taong mahirap pakisamaan, ito ay isang bagay na kung saan na dito masusubok tayo. Paano natin sila pakikitunguan? Ang pagiging mabahit at matiyaga sa mga mabahit din sa iyo ay madali lang. Ibig sabihin, kapag mabait ang isang tao sa iyo ay madali mo siyang maalin. Pero yung hindi mabait sa iyo, kaya mo kayang mahalin? Kaya nga, dapat sa atin, tayong mananampalataya ay magpakita rin ng kabaitan sa ibang tao na kung saan na hindi naman mabahit sa atin sapagkat hindi siya mahirap siyang pakisamaan, kaya pwede rin natin siyang mahalin. Amen. Alam nyo, yung mga pamilyang ito, malaking pamilya to. Yung mga taong mahirap pakisamaan, malaking pamilya ito. Experience ko na kasi ito. At kaya ako sinasabing
malaking pamilya. Ang apelyido ng mga ito ay Lamador. At ang tatay nila ay si Rec. Pamilyang Lamador yan. At ang kanilang padre de pamilya ay Rec. Kaya malaking pamilya yan. Kaya kapag ang isang tao ay puro reklamo, anak siya ni Rec Lamador. Yan. Di ho ba malaking pamilya yan? Kahit saan meron, kalat yan. Kaya naka-encounter na po ba kayo ng mga taong mahirap pakisamaan na ganon? Ang taong mahirap pakisamaan ay reklamador. Ibig sabihin, anumang bagay na iyong ginagawa, anumang bagay ang iyong pinapakita, anumang bagay ang iniugnay mo sa kanya, meron pa rin siyang nasasabi at meron pa rin kulang. Kaya nga, paano natin ito pwedeng pakisamaan? Tayo'y naiiba, kapatid, tandahan ho natin. Kahibaw tayo kung papaano ang itinuturo sa atin ni Kristo, yon ang ating pwedeng sundin upang sa ganoon siya ay pwede nating pakisamahan. Kahit na reklamador siya, pastor, yun ang sinasabi ng salita ng Diyos eh. Sabi nga, patience and kindness towards difficult people. Ibig sabihin, kinakailangan ito ay ating pakitunguhan. Being kind and patient with those who are also kind to you is very, very easy. Yung masyadong madali. Kasi nga, mahal niya ako, kaya pwede ko siyang mahalin. Hindi ho. Kailangan ho, matuto rin ho tayong makitungo sa mga mahirap pakisamaan at mahirap na tao na kung saan na hindi mo alam kung ano ang direksyon ng kanyang isip. Kaya, sanayin na natin ang ating sarili, kapatid, sapagkat ito ang kailangan natin, lalong-lalo na sa kasalukuyan. Amen! Sa aklat po ng Luke, sabi nga, Luke 6:32-33, if you love only some who loves you, will God praise you for that? Sabi nga, even sinners loves people who love them. If you are kind only to someone who is kind to you, will God be pleased with you that will please with you for that even sinners are kind to people who are kind to them. Ibig sabihin no, kung ang nagmamahal lamang sa iyo ang inyong mamahalin, anong mapapala mo? Ang sabi ni San Lucas sa kanyang salita. Anong nararapat sa inyo? Ang mga makasalanan man ay nagmamahal din sa mga nagmamahal sa kanila. Ibig sabihin, wala tayong pinagkaiba. Hindi natin maipapakita na tayo ay distinct sa kanila. At kakaiba tayo, naiiba tayo. Hindi natin pwedeng ipakita. Kailangan na ito'y mapamalas natin sa kanila. Sasabihin nila, kahit anong gawin ko sa taong ito, kung minsan parang sasabihin na natin na diretsahan ko na siyang niloloko, pero tutunguhan pa rin ako ng mabuti. O kahit na siya ay inaagrabyado ko, ang pakikitungo pa rin niya sa akin ay tuloy-tuloy at pinapakita pa rin niya na ako'y kanyang pinagtitiisan. Alam niyo ho, kapag yan ho ay naipakita natin sa kanila, tayo ho ang bandang uli ang mananalo at siya ay aanib sa atin. Sigurado yun. Kapag ito ay ating tuloy-tuloy na ginawa at hindi tayo uminto, sapagkat yan ang kailangan natin gawin sa mga taong mahirap pakitunguhan. Kapag mahirap pakitunguhan ng isang tao, wag ho kayong mag-isip ng mga bagay na kung saan na ito ay mapapaayon mo. Kundi, ayunan me, naning mato. Pero, ketang dulo na nito, itang kaburian mo, iya pamuri ning malyari yan. Bakit po sa Kapampangan? Yung umaayon ka, kunwari umaayon ka doon pero sa dulo na yan, abang ikaw ay nakikisama, hindi niya alam na ito ay nakukuha mo ang kanyang kalooban sapagkat unti-unti sa pagtitiis mo at pagbibigay ng pasensya sa kanya, balang araw, ikaw ay pwede niyang mahalin. Amen. Ako, mayroon akong kaibigan gano'n eh. Ngayon, siya ay matalik kong kaibigan at hanggang ngayon kaibigan ko pa rin at kumpare ko pa. Ganun ang kanyang ugali. Naging kumpare ko pa siya.
Kasi nga, sa katagalan, ginawa niya akong kumpare dahil pinapagpasensyahan ko siya. Pero sa mga bagay na kung saan, na ito'y taliwas sa ninanais ng Diyos, ay nire-rebuke ko rin ho siya. At kaedad ko siya. Nung bata kami, magbarkada kami yan, pero mahirap siya pakito. Pero siya ay nawin ko at salamat sa Diyos, siya ay naniniwala at mayroong paggalang sa akin. Gayon din po ang mangyayari kapag ito ay ating binigyan ng pansin sa bawat kaibigan o mayroon pa dito, yung mag-asawa kung minsan. Yan. Ruth, tumatawa si sister. Sa mga mag-asawa, ayan. Dito po, sabi nga, let us acquire wisdom from the book of Proverbs about being patient and kind. Dito, titingin ho tayo sa aklat ng Proverbs upang sa ganon matuto tayo. Proverbs 19:11. A person's wisdom yield patient is to one glory to overlook an offense. Ayan. Ano ang a person wisdom yield patience. Yung kung ikaw ay mayroong karunungan at ito ay nagbunga ng pasensya. Ang isang tao na walang pasensya, tinaguriang siyang bobo. Yan, bobo siya. Or kasi sabi nga a person's wisdom yields patience. Ang isang taong walang dunong, siya'y bobo. Kaya po kapag siya'y walang pasensya, wag niyo naman sabihin na sa harap-harapan, bobo ka. Wag niyo naman sabihin. Wag niyo na sabihin yun. Kaya nga meron ka pasensya. Kaya hindi mo nasasabi. Amen? Baka naman habang winiwin mo, sasabihin mo dahil wala siyang pasensya, bobo ka ata. Huwag niyo sabihin yun. Sa inyo na lang yun. Amen? Inaaral nga natin upang sa ganoon, mawin natin sila. Kaya sa ganoon ay magkaroon tayo. Proverbs ang nagsasabi rito. Proverbs 15:18, ano sabi? A hot-tempered person stir up conflict, but the one who is in patience, calm, and quarrel. O ito, ano sabi dito? Yung mainiting ulo. Ano ang nagiging resulta lagi sa pangyayari kapag mainitin ang ulo ng isang tao? Trouble. Ayan, away yan. Pero ang isang tao na maaba ang pasensya, pinipigilan niya ang kaguluhan. Napipigilan niya ang kaguluhan sapagkat maaba ang kanyang pasensya. Kaya kung minsan, experience ko na lang ito sa mga barangay kapag mayroong lupon ng tagapamayapa. Abang papunta sila sa barangay kung nagkasalubong sila, hindi mo maintindihan, nag-away. Pagkatapos, papapasukin sila ng lupon. Ano sabi ng lupon? Umupo po tayo. Tapos na po ba kayo? Sabi, ako na naman po, no? Kinakalma niya. Bakit? Kasi ang isang tao na maabang pasensya, ay pwede niya itong ikalma anumang kaguluhan. At kapag siya nagsalita, siya ay iginagalang. Kaya nga po, beware, kapag kayo ho ay nagsasalita, huwag naman yung parang mahinit ang inyong ulo sapagkat baka mapagkamalan kayo. Ay, yung pasensya, sugurin yan. Nyama kanya yan. And then Proverbs 25:21-22. If your enemies are angry, give them food to eat. Pwede mo ba natin pakainin ang ating kaaway? Napakahirap ata yan, Pastor. Lalong-lalo na. Lalong-lalo na kapag siya ay kaaway mo. Pero sabi nga ng Proverbs, ano ang sinabi niya? If your enemies are angry, give them food to eat. If they are thirsty, give them water to drink. You will heap burning coals of shame on their heads, and the Lord will reward you. Yan. Kaya po ba nating gawin ito? Mahirap nga ito, pero ito ang pwede nating magawa. Kapag mahinit ang ulo ng iyong kaaway, edi painumin mo siya, bigyan mo pa ng pangmerienda. Baka naman kung araw-araw pinapainom mo at pinamerienda, akala niya kaaway mo siya. No? Hindi naman ho ganon. Ibig sabihin, kapag talagang kaaway mo siya, kasi meron istorya rito, yung kaibigan na isang judge
at mayroong nagagalit sa kanya. At sinabi niya ho, paano mo siya napakalma? Sabi ko, pinadadalan ko siya ng regalo sa aking kaibigan. Hindi niya alam sa akin nang gagaling. Yung 3 times, okay lang. Yung 4 times, nagtanong, bakit mo ako laging pinadadalan na? Hindi naman sa akin yan sabi ng kaibigan niya. Kanino? Sinabi niya ngayon, sa kaibigan ko na ngayon kaaway niya mismo yan, humingi ng tawad sa kanya. Ito po pala ay isang pamamaraan na kung saan na ito'y epektibo. At sinabi sa akin ng kaibigan ko yon na sabi niya, ganun ang gawin ninyo kapag may kaaway ka, kung gusto mong maging kaibigan uli. Padalan mo siya ng regalo. Siyempre, kung mahinit ang ulo niya at kaaway ka niya, baka kung padadalan mo ng cake, itatawb niya. Ipadala mo, huwag mong ipaalam. Pag mga ilang beses at nalaman niya, baka naman akala niya sinusuulan mo kagad kapag pinaalam. Papabiyanin ng kapatid mo, hanawarin ng friends na. Hindi naman ganon. Huwag kailangan sekretuhin niyo siya. Kasi nga dito, paano mo magagawa ito para mapakalma mo? Kasi habang ginagawa mo ang kabutihan sa kanya, ang sabi niya, you will heap burning coals of shame in their hearts. Ibig sabihin rito, sa Tagalog, basahin ko lang po, sabi niya, kapag nagugutom ang inyong kaaway, pakainin mo at painumin kung siya'y nauhaw. Sa gayoy, mailalagay mo siya sa kaiiyan at tatanggap ka ng gantimpala mula kay Yahweh. Yan. At kapag ginawa mo man yan, hindi ka naman naghihintay ng naghihintay ng response na kung gagantihan ka kundi ang Diyos ang gaganti sa iyo. Ano ang gaganti ng Panginoon? Bibigyan ka ng kapayapaan. Napakahirap kaya na may kaaway. Naglalakad ka, akala mo sunod ng sunod sa iyo na iniisip mo, baka mamaya anong gagawin niya sa akin. Mahirap po 'yun. Mahirap talagang may kaaway. Kapag may kaaway ka, hindi ka mapakali, hindi mo alam kung sino ang komportableng may kaaway. Siguro yung mga siga lang at saka yung mga sobrang tapang. Pero tayong mga Kristiyano, hindi po pwede yun. Kasi hindi naman tayo pwede sa isang bagay na gagawin natin na ito ay hindi naaayon sa Panginoon. Tandahan ho natin, lagi ho tayong parang agrabyado, subalit sa Panginoon, mayroon tayong reward. Amen. Oo, iniisip mo, ikaw ay agrabyado, pero sa Panginoon, mayroon kang reward. Mabuti na yon. Kaysa parang ikaw ang nakaagrabyado at hindi naman mapakali ang kaisipan mo o kalooban mo na ikaw ay inuusig ng iyong konsensya. Kaya dito pa sa Proverbs 11:17 sabi, people who are kind will be rewarded for their kindness, but cruel people will reward with troubles. Ayan. Talagang ang isang tao na mainitin ng ulo, walang pasensya, basta't ang lahat ng resulta, tiyak, kaguluhan at sadlak at pagdurusa ang kanyang makakamit. Kaya nga, the Lord rewards those who are kind and patient. Not just those who are kind for them, but even those who are in ill-mannered. Sabi nga, ibig sabihin, yung maging ang pag-uugali nila o pakikitungo mo sa kanila ay isang bagay na kailangan magawa mo ito sa pamamagitan ng iyong pag-express o yung pagpapalabas ng iyong ugali na totoo. Hindi mo pwedeng ilabas ang mga bagay na ito kung hindi totoo ang kaugaliang nilalabas mo. Sapagkat di ka pwedeng magkunwari. Yung sa physical na expression makita kapag ikaw ay nagkukunwari. Lalong-lalo na kapag ikaw ay isang Kristiyano. Sapagkat tandahan mo natin, hindi tayo pwedeng magtago. Di na natin kaya. Kasi nga, mula nung tayo nakipag-isa kay Kristo, naiiba tayo, iba ang ating pagkatao. Yung hindi ka na nag-e-enjoy sa mga bagay na hindi nakapagbibigay kaluguran sa Panginoon. Amen po ba? Bawat isa sa atin, hindi na natin pwedeng gawin yon. Ngayon, kung kapatid, nag-e-enjoy ka pa sa mga bagay na yon, delikado ka. Sapagkat ikaw ay isang taong naiiba sa iba na mga Kristiyano. Iba naman yung sayo. Ikaw ay naiiba, nakagaya ng mga tagalabas. Hindi ka naiiba, nakagaya ng tinawag ni Kristo. Tayong mga tinawag ni Kristo talagang mula sa pagpapaayag sa Galacia ni Pablo, kung ito ay babasahin ninyo. Lagi niyang sinasabi niya,
ang nabubuhay sa akin ay hindi ng aking sarili, kundi ang nabubuhay sa akin ay si Kristo, sapagkat kasama ako ni Kristo na napako sa krus. Ibig sabihin, ang buhay natin ay naiba, at kaya nga sinabi niya sa 2 Corinthians 5:17 na tayo ay bagong tao. Bago ang pagkalikha sa pamamagitan ng Espiritu. At sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nabuhay ang ating Espiritu, iba ang ating pagkatao. Ang luma ay wala na at ang bago ang paparating sa atin. Kaya nga tayo ay naiiba. Kakaiba ho tayo. Hindi ho natin pwedeng ikaila kapag ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Amen. Kasi kapag tunay na anak ka ng Diyos, kikilos ka na naaayon doon sa ninanais ng Diyos. Kaya ikaw ay kakaiba sa kanila. At tandahan ho natin, hindi ho tayo pwedeng magkaroon ng maiksing pasensya kapag hindi ka naiiba. At dito, we are distinct from the world because of the Holy Spirit has given us a patience and kindness in unpleasant situation. Aba, maging sa unpleasant, maging sa mga hindi sitwasyon o magandang sitwasyon, pwede ho natin itong ipakita o pwede nating ipamuhay. Kaya, sabi nga, in Romans 12:12, be happy because of the hope of you have. Be patient when you have troubles. Pray all the times. Napakahirap nga na pwedeng sabihin natin na pasensyado o magiging mahaba pa ang pasensya mo or mayroon kang bahit na sa sitwasyon na hindi kanais-nais. Alam niyo ho, dito marami ang nasusubok sa mga ganitong sitwasyon sa bawat isa sa atin. Kapag ikaw ay hindi maayos na sitwasyon sa buhay, pagkatapos ang iyong pasensya o ang iyong kabaitan ay nasusubok. Kaya kanina, ang daming taong pasensyado na nag-amen. Ayan. Kahit ba ikaw ay nasa isang sitwasyon na hindi mabuti, pasensyado pa rin, kailangan, yung amen na kanina na sinabi ninyo, kinakailangan na ito ay maging totoo sa buhay natin. Kahit sa anumang sitwasyon, sapagkat sabi nga ni Pablo, be happy because of the hope you have. Meron tayong pag-asa. At ang pag-asang yan ay isang bagay na kung saan na ipapakita natin sa mundong ito. Be patient when you have troubles. Pray all the time. Ito pala ang katugunan ng walang pasensya o isang bagay na kung ikaw ay hindi makapagtiis, yung wala kang nadaratiis sa yung sitwasyon, kapatid, makipag-ugnayan ka lang sa Diyos. Yung isang pakikipagtalastasan ay isang panalangin na ito ay ialay mo sa Kanya. Sapagkat kapag iyan ay ginawa mo, kakayanin mo ang tiis, kahit problema man yan, o kahit isang bagay na iniindang mo na karandaman, kakayanin mo pa rin kapag ikaw ay nanalangin. Amen? Baka naman ho, sa panalangin natin ay yung pananalangin natin sa pagkain lang at pagkatapos sa merienda o kaya yung midnight snacks lang. Yan, na paggabi. Hindi ho, kailangan na lagi ho tayong manalangin. At ang panalangin yan, iyan ho ang nagpapakalma sa atin sa anumang sitwasyon natin, anuman ang katatayuhan mo sa salukuyang kapatid. Panalangin mo yan at ingin mo sa Diyos na ikaw ay bigyan na ng kalakasan. Amen. Sapagkat ang Diyos natin ay nagbibigay ng kalakasan at hindi ka magko-complain kapag ikaw ay nakapagpanalangin na. Mayroon kang pagtitiis. Kakayanin mo yan. Sapagkat huwag nating tularan o huwag nating tularan ang mga Israelita na kung saan na sila ho ay laging nagko-complain. Meron lagi silang bagay na iniisip sa kanilang sarili na hindi mabuti ang kanilang kalalagayan. Kaya nga, sabi nga dito, let us draw a lesson from the Israelite experience in the wilderness na kung papaano na when they complained about their circumstances,
nang sila'y nasa ilang, ano ang kanilang ginagawa? Kundi complain ng complain kay Moses. At dito makikita ho natin sa 1 Corinthians 10:1 and 11. I don't want you to forget, dear brothers and sisters, about our ancestors in the wilderness long ago. Sabi nga, all of them were guided by the clouds that move ahead of them, and all them walked through the sea, or dry of them were guided cloud that move ahead from them, and all of them walked through the sea, dry ground in the cloud and the sea. All of them were baptized as the followers of Moses. All of them ate the same spiritual food, and all of them drank the same spiritual water. For they drank from the spiritual rock that traveled with them, and the rock was Christ. Kung iisipin ho natin, dito sa ating binabasa sa hanggang chapter 4, dito pa lang ay nakikita na natin sa kanilang laging pag-complain na kung saan na kanilang ginagawa sa kanilang mga buhay, ay hindi nila namamalayan na sila ay nilililiman ng ating Diyos at sila ay kanilang inaantabayan abang sila ay naglalakad. Isipin mo na abang naglalakad sa mainit, mayroon silang silong na kung saan na ito'y lumililim sa kanila upang sa ganoon ay hindi mainitan. Pero anong ginagawa nila? Panay reklamo pa rin ang kanilang ginagawa. Hindi lang o yan. Uminom sila ng spiritual na sinasabi dito na kung saan si Paul, na uminom din sila ng spiritual water na kung saan na yung kanilang pagkauaw sa disyerto, uminom sila sa bato at yun ho ay nire-represent po ng ating Panginoon na siya ang solid rock na kung saan. At bakit o sinabing dito ay, sabi nga dito, these things happen as a warning us. Sabi niya, these things, in verse 6, these things happen as a warning to us. Ito po pala ay warning. Ibig sabihin, kung ayaw mong mangyari ang nangyari doon sa wilderness sa kanila, kung ano ang wilderness mo ngayon, kapatid, kung ito ay aabot lamang ng 40 days, para malampasan mo, kung ikaw ay reklamo ng reklamo sa Diyos, aabot po ng 40 years. Kagaya nila. Kaya ito ay isang aral sa atin, ang sabi. Sinabi ni Pablo na ito ay aral sa atin. Huwag po tayong magreklamo. Ano man ang ating inihindang, ano man ang ating problema, huwag tayong magreklamo. Lagi pa rin nating sabihin, alam ko, kaya kong lampasan ito sapagkat kasama ko ang Diyos at hindi ako iiwanan. Ito ang kanyang pangako. Amen. Huwag lamang sa salita, kundi ito ay ipamuhay natin. Kung hindi natin pinamumuhay ito at kung sa salita lang, wala hong magagawa ang Panginoon na himala sa atin. Kaya kapatid, nasa sayo kung hanggang saan ang haba ng hagoni na kung saan na ito ay nararanasan mo. Kapag ikaw ay complain ng complain sa nangyayari. Subukan ninyo. Kapag ikaw ay may karamdaman at complain ka ng complain, ay masakit ang paa ko. Ay, sakit naman. Yung complain. Lagi mong minamagnified ang sakit na yan at lalo itong sasakit. Pero hindi mo pinapansin yan at pinagpapasalamat mo sa Panginoon. Salamat Panginoon at kahit papaano ay nakakatayo ako, alam ko mamaya ako ay makakatayo pa rin ng malakas. Unti-unti, hindi mo namamalayan pinagagaling ng Panginoon yan. Kasi nga, ikaw ay nag-express ng mga positibo sa iyong buhay na ito ay kaya mo't naniniwala ka na dinirinig ka ng Diyos. Amen. Kaya wag ko kayong magsalita ng complain sa mga nangyayari sa buhay natin. Amen po ba? Amen. Sabi nyo kanina, mahaba ang ating pasensya. Amen? Amen. Yes, yan. Malakas talagang mahaba ang pasensya nila. Kaya wala tayong karapatang mag-complain sa Diyos. Bakit nga ba? Totoo naman. Despite na ganito ang kalalagayan natin bilang isang taong marumi, makasalanan, pinili ka, pagkatapos ay ikaw ay binigyan niya ng isang buhay na walang hanggan, makasalanan, marumi, pinatawad ka, pagkatapos ay mayroon ka pang ganang mag-complain, sasabihin mo, Lord, at makanya, Lord, bakit ganito? Kumisan sasabihin niya, kapag may karda, Lord, ano na. Eh yung iba pa nga, yung pagsubok na dumarating, ano na naman ini yan. Kumisan ganun tayo. Pero dito,
Dahil tayo nahiiba nga, yan. Dahil tayo naiiba nga, kailangan na ito ay kaya nating magbata o magtiis. Amen. Sapagkat tayo naiiba, hindi tayo kagaya ng nasa mundo. Mayroon na tayong Diyos na pinaniniwalaan at alam natin ang ating Panginoon ay malapit nang dumating. Amen. Meron pa po dito, babasahin pa rin natin. In verse 8, sabi nga, and we must not engage in sexual immorality, at some of them did, causing 23,000 of them to die in one day. Nor should we put Christ to the test. Sabi nga, some of them did and then died from snake bites. Yung iba, tinuklaw ng ahas dahil sa complaint. And don't grumble, sabi niya. Don't grumble. Tandaan niyo, huwag kayong mag-complain. Don't grumble as some of them did, then were destroyed by the angel of death. These things happened to them as example for us. They were written down to warn us who live as the end of the age. Tayo pala ay winarningan dito ni Pablo. Kasama, tayong lahat po dito. Walang exempted. Winawarningan po tayo. Kaya, kung ayaw nating mangyari ang mga ganitong bagay sa atin upang tayo magtagumpay, patience and kindness in unpleasant situation, kaya nating harapin sa pamamagitan ni Kristo. Amen. Kakayanin ho natin yan. Sapagkat kung hindi natin i-express ang mga bagay na to, tayo ay talunan na Kristiyano. Lagi tayong kumbaga sa boxing, lagi tayong nananakaut ng kaaway. Subalit, kung tataglayin ho natin ang isang bagay na we are distinct from this world because the Holy Spirit has given a patience and kindness in unpleasant situation, at tayo ay victorious na Kristiyano sa mundong ito. Amen. Sige. James 5:10-11 ho. Brothers and sisters, follow the examples of the prophets who spoke to the Lord. They suffered many bad things, but they were patient. And we say that those who accepted in their troubles with patience now have God's blessing. You have heard about Job's patience. You know that after of his troubles, the Lord helped him. This shows that the Lord is full of mercy and is kind. So dito po, makikita ho natin kung paano. Sabi nga, brothers and sisters, follow examples of the prophets who spoke for the Lord. Who spoke for the Lord? Tayo ho ay mga tinaguriang mga propeta na yung mga nagdadala ng salita na kung saan ito ay inahayag natin at tinagurihan ho tayo. Sabi nga na, brothers and sisters, follow the examples of the prophets who spoke for the Lord. Bakit ito? Kasi nga, kailangan na ito ay masunod natin. Kaya, bagay na kung saan na kailangan na hindi tayo magkaroon ng sufferings. Kailangan po sa bawat isa sa atin, taglayin natin ang isang pasensyado kahit sa anumang sitwasyon natin sa buhay. Kakayanin po ba natin yon? Amen. Ngayon nalaman natin, kakayanin po ba natin yon? Yes. Kailangan kayanin natin sapagkat malapit na ang pagdating ng Panginoon, at abang siya'y ating iniintay, patuloy tayong magkakaroon ng mahabang pasensya sa ating mga buhay. Sapagkat kung wala tayong pasensya, hindi tayo aabot doon sa race na ating nilalakaran sa kasalukuyan o habang tayo nag-iintay sa Panginoon. Patience is the ability to endure stress without complaining. We are distinct from the world because the Holy Spirit has given us patience and kindness in waiting upon the Lord. Yung pag-iintay natin sa Panginoon. Dito po sabi nga, let us examine some scriptures from the emphasize the significance of waiting for the Lord. Paano po natin siya iintayin? At paano tayo mag-iintay abang ang Diyos ay paparating na alam natin sa nangyayari sa kasalukuyan? In Romans 8:25, anong sabi dito? But if we hope for what we do not yet have, we wait for it patiently.
yung pag-asa na hindi natin nakikita, pwede nating intayin ho ito sa pamamagitan ng paghihintay na alam natin na ito'y mangyayari. Kasi kung hindi ito mangyayari, awa tayong tao. Anong sabi ng 1 Thessalonians? Kung hindi totoo na ang ating Panginoong Yesus ay nag-resurrection na tayo ay mayroon ding resurrection power na kagaya na ibinigay niya sa atin at hindi tayo naniniwalang babalik ang ating Panginoon at ang kaligtasan natin na hindi totoo, tayong pinakakawawa sapagkat nag-ubos tayo ng panahon sa ating pananampalataya na paniniwala na darating ang ating Panginoon. Subalit, tayo ay hindi mabibigo. Amen. Sapagkat tunay at totoo at buhay ang ating Panginoong Yesus. Tunay po at buhay siya. Kaya siya ay ating inihintay. Kapatid, wag kang mag-inawa o mapagod sa kaiintay mo sa ating Panginoon. Sapagkat iyan ay magbubunga ng ikasasadlak mo kapag ikaw ay napagod sa kaiintay sa ating Panginoon. Kailangan mo, ipakita natin na tayo laging excited. Sa nangyayari sa kasalukuyan, kumisan na hindi naman yung excited na, yay, gera na. Hindi mo ganon. Ibig sabihin, habang ikaw ay gumagawa sa ubasan ng Panginoon, patuloy ka pa rin gumagawa at walang nagbabago at walang nasasayang na panahon. O kaya ay nagiging masindi pa ang iyong paggawa habang iniintay natin ang ating Panginoon. Amen. Sa lahat ng ministeryo na ibinigay sa atin, o sa anumang bagay na ginagawa ninyo, sa pagsishare ng salita ng Diyos, ay patuloy pa rin at hindi ho kayo maawat ng iba. Kaya nga, ang bagay na yan ay ating laging ilagay sa ating buhay bilang isang Kristiyano sapagkat tayo ang gagamitin ng ating Panginoon doon sa mga nauulog sa impyerno. Ang sabi nga sa Santiago na sila ay ating inaagaw sa apoy ng impyerno. Tayo yun. Kaya wag po tayong ihinto at lalo pa tayong magiging masigasig. Amen? Sapagkat ang paghihintay natin sa ating Panginoon ay kailangan na ito ay ilagay natin sa tunay nating pananampalataya upang hindi tayo mag-imagod. Sabi nga rito, but if we hope for what we do not yet have, we wait for it patiently. Yung pag-asa. Paano po yung pag-asang yon? Yung pag-asa na hindi mo nakikita. Mayroon tayong basihan dito sapagkat ang ating amang si Abraham ay ganito rin ang kanyang ginawa na kung papaano ito ay isang bagay na kanyang inintay na hindi niya nakita at naganap sa kanyang buhay. Hindi lamang mo yan. Maging si Job. Si Job ba ay nagreklamo o siya ba ay nanghinawa? Hindi. Kaya dito, higit tayong hindi magkakaroon ng isang puso na walang pasensya sa paghihintay natin sa ating Panginoon sapagkat ito ang pinakamahalagang araw na ating iniintay. Sa Psalms 37 verse 7, ano sabi? Be still in the presence of the Lord and we wait patiently for Him to act. Don't worry about evil people who prosper or fret about their wicked scheme. Yung wicked scheme. Huwag ko kayong, baka naman yung iba, rito kaya nadidiskaril ang kanilang mga pananampalataya. Kung minsan, naiinggit sila sa mga taong wala sa Panginoon, sila ay yumayaman, sila ay nakikita nila parang umaasenso ang kanilang buhay. Sabi nga, huwag po tayong mainggit sapagkat tandahan po natin, ang mga bagay na ito ay isang pagpapakita ng mundong ito na ito ay pasama ng pasama. Sabi nga, be still in presence of the Lord and wait patiently for Him to act. Don't worry about evil people who prosper to fret about their wicked scheme. At wag natin silang tularan. Igit sa lahat, tayo po ay lumayo kahit nakikita natin sila yung umaasenso sapagkat ito ay isang pain ng kaaway sa atin upang sila ay tularan. Subalit, kapag nakikita ho natin, tibayan na natin ang ating sarili. Lalayo tayo sa kanila. Kung minsan taliwas pa sa kanilang ginagawa sa ninanais ng Diyos, sila'y umasenso, lumayo kayo sa kanila.
kapag kayo inihikayat na kayo maging partner ng negosyo, wag ho kayong oo. Kasi kumisan mayroong ganoon eh. Sa akala mo na hindi man siya mananampalataya pero sa kanyang ginagawa na bagay na katiwalian, siya'y umaasenso at kumisan sasabihin niya, ayaw mo bang sumosyo rito? Wag ho kayong mag-oo doon sapagkat ito ay isang pain ng kaaway sa iyo, kapatid. Upang sa ganoon, ang iyong pag-iintay sa Diyos ay naglalarawan ng pagkainip. Inaabol mo kasi ang asenso. Hindi po ba tayo magiging excited na doon sa langit wala ng karamdaman? Wala ng trabaho? Wala ng pawis? Hindi na tayo nagpapawis? Sapagkat doon sa langit wala tayong ginagawa, kundi yung kasama nating umahawit ang mga anghel at pagkatapos ay hindi na tayo nangangailangan ng kuryente o araw na ganito. Sa kaluwalhatian ng Diyos ay siyang nagbibigay ng liwanag sa atin. Kaya kung titingnan ho natin ang ating pag-iintay, kailangan na mailagay natin sa ating isip at puso na nakakahigit ang nasa Panginoon sa pagdating niya kung saan niya tayo dadalhin kaysa rito na kung saan hindi ka mabubuhay kung hindi ka kumayod, hindi ka magsusurvive kung hindi ka gagawa ng isang pagpapawis o bagay na kung saan. At higit sa lahat, yun lamang na nagtitiis o mayroong pasensya o pagbabata sa pag-iintay sa Panginoon ang hindi gumagawa ng mga bagay na nakakapagod sapagkat sila ay inaaliw ng banal na Espiritu. Amen! Maging kontento tayo. Yung pagkakontento natin, yun ang nagbibigay sa atin ng isang kalmadong pamumuhay bilang isang Kristiyano. Kaya nga, kapatid, huwag kang mahinggit. Huwag mong kainggitan ng mga masasama. Sa Lamentation 3:25-26, anong sabi? The Lord is good to those who wait for Him. The soul who seek Him, it is good that one should wait quietly for the salvation of the Lord. Sabi nga, the Lord is good to those who wait for Him. Mabuti po ba ang Diyos? Yes. You can experience the goodness of God if you have no patience. Muna ay experience nung alana kang pasensya, kapatid. Alana, kapilan man. Bakit to? Sasaraan ka ng matigas na puso. Titigas ang iyong puso kapag wala kang pasensya sa paghihintay sa Diyos. Kaya nga, dito sa Psalms 37:14, wait patiently for the Lord, be brave and courageous. Magpakatapang ka, kapatid. Ano man ang sitwasyon mo. At pagkatapos nga, yes, wait patiently for the Lord. Maghintay tayo na laging mulat sa ating isipan at spiritual na buhay sa ating Panginoon. Alam niyo ho, minsan na yung iba sabi nila, paano kung natutulog ka dumating ang Panginoon? Huwag mo nang problemahin yun sapagkat alam ng Diyos na ang kanyang mga anak na kukunin. Siguradong magigising ka. O kung hindi ka man magising, paggising mo, nasa langit ka kapag dumating ang Diyos. Kung ikaw ay sigurado sa kaligtasan mo na hindi mo ikinayla kung anong ninanais ni Kristo sa buhay mo. Kaya huwag kang mag-alala kahit natulog ka ako at ikaw ay makakasama. Kung baka naman kaya nag-aalala ka, baka may ginagawa ka kaya iniisip mo na baka tulog ka, hindi ka makakasama sa rapture. Di ho, pamamarahan na ho ng Diyos yan at pangako niya yan. Tandahan ho natin. Kaya lagi tayong handa. Amen. Kailangan maging laging handa tayo sapagkat sa paghihintay natin sa ating Panginoon, kailangan natin ng mahabang pasensya at pagbabata sa bawat isa't isa sa atin. Let us learn from Abraham to patiently waited, receive from God promise. Yung pamamarahan ni Abraham o yung karakter na pinakita niya kung paano siya naghintay. Sa Hebrews 6:15 ang sabi, then Abraham waited patiently and he received what God had promised. Dito ho, sa pangako niya kay Abraham, mahaba ang kanyang pasensya. Instead na siya ay manghina, bagamat siya ay 100 taon na noong panahong yon
na bago dumating sa kanya ang pinangako ng Diyos na kung saan sa kanyang magiging anak ni Sarah. At hanggang ngayon pa nga, nag-aaway pa nga yung mga magkapatid na nangyayari sa Israel nga yan. Kaya sa kasalukuyan, alam niyo po, yan ang pinag-ugatan ng lahat ng yan. Ang anak ni Agar na kung saan na siya'y lumalaban sa kanyang kapatid. Matanda ang anak ni Agar, si Ismael. Pero ano ho ang nangyayari sa kasalukuyan? Hanggang ngayon, hindi pa matahimik ang Israel. Dito sabi nga, Romans 4:19-21, without weakening his faith, he faced the fact that his body was good as dead. Alam niyo ho, kung nasa sitwasyon tayo, na mga bagay na tayo'y nahihinip, o kaya naman ay agkukulangan tayo ng pagbabata, ito ang ugaling dapat nating tularan. Ano ang ginawa niya? Dito, without awakening in his faith, he faced the fact that his body was good as dead. Inarap niya ang katotohanan. Inarap ang katotohanan ni Abraham. Kung anong totoo, siya'y matanda na, halos patay na ang kanyang katawan, at si Sarah naman ay bahog. Pero nangako ang Panginoon na siya ay gagamitin o bibigyan siya ng maraming supling na kung saan na kasindami ng bituin sa langit. Kaya nga lumalabas si Abraham at tumitingala at binibiling niyang bituin. Ito ang pangako ng Panginoon, ganito karami ang aking magiging anak. At ito ho ay nangyari sa edad na 100 taon na siya'y uugod-ugod. Subalit, ito ay nangyari sa bawat isa't isa sa atin. Tayo ho, spiritually, tayo'y naging angkan ni Abraham. Amen? Nung tayo'y nakipag-isa kay Kristo, sapagkat nangako ang Diyos kay Abraham sa kanyang apo. At ang kanyang apo na tinutukoy ay si Kristo. Hindi mga apo, ang sabi nga apo na si Kristo. Nung tayo nakipag-isa kay Kristo, tayo ay naging lahi ni Abraham spiritually. Naugpong tayo sapagkat si Kristo ang tunay na puno at tayo ay mga sanga na inugpong sa Kanya. Kaya ngayon, ang pangako niya kay Abraham, tayo ho ay entitled doon. Amen. Parang hindi kayo masaya. Yung amen. Amen. Alam niyo ho, hindi ho kayo na-excite. Sa totoo lang, kung excited kayo ay lahi ni Abraham sa pamamagitan ni Kristo na kayo ay naisilang sa spiritual birth na tayo ay nakipag-isa kay Kristo. Kaya tayo ngayon ay mayroong ding iniintay sa pangako niya kay Abraham na mangyayari sa bawat isa sa atin. Parang hindi ho natin alam kung ano ang stand natin kay Abraham. Tandahan ho ninyo, tayo'y lahi niya. Kasi nga, pinangakuan niya. At tandahan ho ninyo kung mababasa ninyo, ang sabi nga, ang testamento ay naisabi ng Panginoon, naisalin ng Panginoon sa mga, hindi siya nagutos ng tao, kundi diretsong sinabi kay Abraham. Wala siyang ginamit na anghel. At kay Kristo rin, wala siyang ginamit na anghel, kundi sa pamamagitan ng kanyang biyaya sa bawat isa sa atin. Tayo'y nanampalataya, kaya tayo ay naging lahi ni Abraham. Amen. Parang hindi nyo alam na lahi kayo ni Abraham. Huwag na, ang apelyido ninyo, huwag ninyo wag ho kayong mag-ano dyan sa apelyido ninyo, kundi sa pagkalahi ninyo kay Abraham, doon kayo manaan. Kaya sabi nga rito, kung paano naghintay, pinakita ni Abraham. And sabi nga dito, babasahin natin, sabi nga, since he was about 100 years old, and Sarah's womb was also dead, yet he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but what was strengthened in his faith and gave glory to God. Nagbigay siya ng puri, being fully persuaded. Buo siya, fully persuaded that God had power to do what He had promised. Yan ang pangako. Kaya may pangako ang Diyos na siya ay darating, na siya ay tayong lahat ay kanyang kukunin. May pangako ang Diyos na kung saan na sinabi rin niya sa John 14:1. Maliwanag ho yan. Na kapag natapos na niya ang mga mansyon natin, siya ay bababa at babalik at tayo ay kanyang kukunin. Kung saan tayo ay nandun din. Kung saan siya nandun ay nandun din tayo.
Pangako ni Lord yan. Bakit? May karapatan tayo sapagkat yan ay pinangako niya kay Amang Abraham. Amen. Hindi lang yon, yung pangako na tayo i-bless niya materially. Kailangan na tayo rin ay maniwala na anak ni Abraham sapagkat tayo ay i-bless niya sa mga finances, sa kalusugan. I-bless tayo. Amen. Ayun, nakumbisi na rin. Amen. Glory to God. At sila nakumbisi, Lord. Kanina, hindi nila alam. Pero ngayon, nalaman nila. Kaya kailangan talaga napakainam na makinig tayo. Amen. Isaiah 40:31, sabi nga, but those who are waiting for the Lord will have a new strength. They will get wings like eagles. Running, they will not be tired, and walking, they will have no weariness. Sabi na, patience requires the willingness and determination to wait. Tandaan mo natin, ang paghihintay natin sa ating Panginoon ay hindi masasayang. At alam niyo po ba na ang binasa natin sa Isaiah, sabi nga, tayo ay lalakas. Lalakas tayo. Those who are waiting for the Lord will have a new strength. Alam niyo yung agila, kapag ang agila ay may problemang, kaya sa langit kapag nakita, gumaganyan ng agila nasa taas. Pero pag uminto yan, gaganyan lang. Ibig sabihin may problema sa taas. Lalampasan niya yan. Inaalintulad tayo dito ng ating Panginoon, kailangan maging ganito ang ugali natin. Lampasan natin ang problema. At pagkatapos, sinasakyan lang niya yan. Pag wala na naman problema, wawagayway na naman yan. Kaya kung minsan hindi nakikita ho ninyo, akala ninyo yung agila ay naglalaro lang, hindi ho. Ganun ho ang ugali ng agila. Tandahan ho natin, bawat isa sa atin, kailangan maging eager o tayo sa pag-iintay sa ating Panginoon. Patient and kindness in waiting upon the Lord. Tandahan ho natin. Bakit mayroong kabaitan? Patuloy pa rin tayong gumawa ng mabuti. Patuloy pa rin tayong magmalasakit sa ating kapwa. Kaya nga, believers, patience and kindness. Patience and kindness towards a difficult people. Kaya natin pakitunguhan ang mga mahirap na pakitunguhan na tao sa pamamagitan ng ating Panginoon. Patience and kindness in unpleasant situation. Bakit natin kakayanin ito? Sa pamamagitan pa rin ng banal na Espiritu na nagbibigay sa atin ng kalakasan. Tanging ang banal na Espiritu lang ang makapagbibigay nito, kapatid. And patience and kindness and waiting upon the Lord. Sapagkat totoo ang ating Diyos na sinasamba, kaya naman tayo ay matiyaga at mayroon tayong pagbabata at alam natin tayo ay dadatnan ng Panginoon na gumagawa pa rin ayon sa kanyang ninanais. Ecclesiastes 7:8-9, sabi nga, finishing is better than starting. Patient is better than pride. And control your temper, for anger labels you fool. Tandahan ho natin, mas importante ang natapos kaysa naumpisa. Kung naumpisahan mo, hindi mo tinapos, pagtatawanan ka. Subalit, kapag nakita nila na ito'y tapos at natapos mo, tiyak, ikaw ay aangaan ng tao. Makakamit mo ang honor sa mga tao na kung saan na nakakita sa tinapos mo, kapatid. Tapusin ho natin ang ating pananampalatayang yan. Amen? Hanggang sa dumating ang ating Panginoon. We learn about the importance of being patient and kind to the people, even if they are difficult. We learn about the impatient and the complaint of the Israelites in the wilderness. Maging ang kanilang parating complaint ay nagkaroon tayo ng isang warning sa bawat buhay natin. We also learn from the patience of kindness of Job and Abraham and how they waited on the Lord. Now, let us continue to be patient and kind until the return of Lord Jesus Christ. Amen. Kailangan doon matuto tayo. Matutunan natin. James 5:7-8, dear brothers and sisters, be patient as you wait for the Lord's return. Bakit sinabi ni Santiago ito? Marami ang gumigive up sa kanilang panapalang. Marami ang umaatras. Subalit, ang magtiis hanggang wakas ang siyang maliligtas, ang sabi ng salita ng Diyos. Consider the farmers who patiently wait for the rain and fall, and in the spring, they eagerly look of valuable harvest to ripe. You too must be patient, take courage,
for the coming of the Lord is near. Tandahan mo natin, kung ang magsasaka ay mayroong tiyaga at maaba ang kanyang pagbabata, sa bandang uli, matitikman niya ang lahat ng kanyang mga harvest na kung saan ang lahat ng kahirapan at tiis ay magkakaroon nito ng kagalakan sa kanya. Kagaya rin ng ating paghihintay sa Panginoon. Always be patient and kind in all season of your life. Tandahan mo natin. Always be patient and kind in all seasons of your life. Ano man ang ating katayuan, matuto tayo na maghintay, magbata sa ating mga pag-asa na inaasam sa buhay. At yun ay ang pagdating ng ating Panginoon. Amen. Tandahan mo natin. Di po,